as we speak, nakakadaan na po ba yung mga Philippine-bound vessel dyan po sa Strait of Hormuz? And Po, ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ito na naman si Alec Lariring at nang bubudol na naman. Sa press con niya kahapon April 6, 2026. Tinanong siya ng isang reporter kung pwede na bang dumaan ang barko nating Pinas sa Strait of Hormuz. At ang sagot niya ay opo. Ngunit hindi pa tayo binibigyan ng authorization ng Tehran sa Iran. Pagkinggan niyo ng mabuti kung paano kayo binubudol ng alin na ito. good morning, Yusek. Yusek, as we speak, nakakadaan na po ba yung mga Philippine-bound vessel dyan po sa Strait of Hormuz? And kasama na rin po ba dyan, not just yung petroleum products, pero maging yung mga export products from the Philippines na patungo ng Middle East? Opo, kasi po, ang sinabi po sa atin dito, of course, pag sinabi po natin na pwedeng dumaan, lahat po ng Philippine products or PH-bound goods, ay ito po ay mapapakinabangan po natin. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila. Sa ngayon po, ayon po kay Secretary Tez Lazaro, nag-request po sila. Sa ngayon po ay aalamin po ni Secretary Tez Lazaro kung ano na po ang nangyari at ano yung response ng Tehran and Marina authorities. Sa ngayon po ay aalamin po ni Secretary Tez Lazaro kung ano na po ang nangyari at ano yung response ng Tehran and Marina authorities. Sa ngayon po ay aalamin po ni Secretary Tez Lazaro kung ano na po ang nangyari at ano yung response ng Tehran and Marina authorities. Sa ngayon po ay aalamin po ni Secretary Tez Lazaro kung ano na po ang nangyari at ano yung response ng Tehran and Marina authorities. Philippine carriage, Philippine-bound na goods, and Philippine crew. So, hindi po pinag-uusapan dito ang halaga. Ang pinag-uusapan po dito ay yung patuloy na supply ng produktong petrolyo sa ating bansa. So for now, ang na-secure lamang po natin ay yung enough supply. So because of the opening of Strait of Hormuz for the Philippines, gaano katagal po yung pwedeng madagdag sa ating inventaryo? Ayan po ang alamin po natin. Dahil mamaya po ay magkakaroon ng meeting. Alauna po with Secretary Sharon Garin. Thank you, Yusek. Ang unang sagot niya ay opo. Ngunit sinabi niya nag-request pa lang sila noong nakaraan na Biyernes. Sa makatuwid makababayan request pa lang po. As of the moment wala pa rin tayong safe passage. Sino na nagsasabi na may safe passage na ang Pinas sa Strait of Hormuz? Si Allen nagsabi aalamin pa lang ang responde ng Tehran. Ibig sabihin noong nagsasalita siya kahapon wala pang responde ang Tehran. Kung walang responde ang Tehran ibig sabihin, hindi pa pwedeng lumayag ang barko ng Pilipinas sa Strait of Hormuz. Ang problema ay hindi kung Philippine vessel o hindi. Ang unang problema kung makakadaan ba tayo o hindi naligtas. Ayon sa Department of Foreign Affairs may risk po ito ibig sabihin hindi po ito ligtas. Diyan magaling si Al Clariring. Pangbubudol. Ako ay nagtatanong lang. Ngayon tingnan natin yung script ng mainstream media. Ang sabi, Malacanang has clarified that the government's efforts to secure safe passage for Philippine vessels through the Strait of Hormuz are aimed at ensuring a steady fuel supply, not immediately lowering oil prices. Ito yung paano tayo nililinlang. Para sabihin nakipag-usap na tayo sa Iran. Sasabihin government's effort. Hindi po sinabing, the Philippine government have already secured safe passage to Strait of Hormuz. Mga gunggong. Kaya hindi baba ang oil prices. Dahil hindi pa tayo makakadaan. Ang galing ninyong mangbudol. Ako ay nagtatanong lamang. Hey Yusek, follow-up lang din po doon sa ICI report because Senator Amy Marcos is calling for the full release of the ICI final report. Sabi niya po, full transparency is the only way for the ICI and maybe this administration to redeem themselves in the dismal handling of the flood control mess. To sum it up, sabi niya po, nag-imbestiga, nasaan ang report, na
April Fools na nahudas pa. So will Malacanang support full disclosure po of the final report? Sino ba ang nanghudas? Sino ba ang nanloko? Sana po, kung ang isang tao ay talagang laban sa korupsyon, sana tandaan natin, sinasaad din po sa Executive Order na 94 na ang ICI ay dapat na magbigay ng kanilang accomplishment report. At sa ating pagkakaalam ay nagbigay naman sila ng accomplishment report. Ito po. So, siguro mas maganda kung makikita nila itong accomplishment report na ito para masabi naman nilang may report ang ICI. Pero kung ang detalye patungkol po dito, ito po ay nasa DOJ at nasa Ombudsman. Aling Clariring. Hindi po ICI Accomplishment Report ang hinahanap. Ang hinahanap ay yung ICI Final Investigation Report. Nang bubudol ka na naman eh. Bakit ayaw ninyong ilabas sa public report na yan? Wala ba kaming karapatan para malaman kung sino kumulimbat ng pera namin? Aling Claire, taxpayer po kami. Karapatan naming malaman kung sino nagnakaw ng pera namin. Hindi kayo hari at reyna. Makababayan, inutel na nga ang ICI yung munting investigation report, ayaw pa nilang ilabas. Sino ba yung tinatakpan nyo? Sino ba yung nakakuha ng maleta? Sino ba yumaman ng bilyon-bilyong? Sino ba yung nakatira sa Aguado, Malacanang? Ako ay nagtatanong lamang. Makababayan, wala talagang maasahan sa bangag admin. Please subscribe na lang po. Pa-share and like na rin. Para hindi natin titigilan mga nangbubudol sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Duterte 2028.